takraw ay isa sa mga matandang sport ng mga Pilipino na nagmula sa Malay Peninsula. Sa katunayan, nakapag-uwi ng medalya ang Philippine Sepak Takraw team sa nakaraang Asian Games sa unang pagkakataon. Ngayong araw, para mas madagdagan ang ating kaalaman sa larong ito, makakasama ko ang isang atleta na kabilang sa patuloy na nagdadala ng karangalan sa ating bansa. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports. Para mas maintindihan natin ang sport na ito, makakasama ko ang isang silver medalist sa nakaraang 2023 Southeast Asian Games, si Miss Abigail Sinugbuhan. Hi, Abby! Hello, Abby, kilala ng Pinoy ang sipa, pero paano ba naiibang sepak takraw? Actually, ma'am, yung sipa is para po siyang tennis. Kasi sabi nga po ng coaches namin na pag nilaro mo po siya, para siyang tennis na kailangan ibabounce, lilipat sa kabila po. Pero yung sepak takraw naman po is nagko-combine 3 player po sa loob para din po siyang volleyball. Kasi may 3 player, si feeder, si tekong, tsaka si spiker po. Yung gawain po o yung skill ni feeder is first ball and then toss lang po. And then si tekong, siya po yung magsiserve, lipat sa kabila to get the point po. And then si spiker, siya po yung mag-kikil ng bola. Yun po. Ano naman yung rules o paano nilalaro ang sepak takraw? So yung rules po, ma'am, kasi may bago pong rules ngayon. Dati is 3-2-3. Yung dito side, 3 serves muna, then kabila 3 serves, lipat. Pero sa ngayon po, ma'am, is yung bagong rules, isa-isa na lang po siya. Yun po. So ngayon po, ma'am, sa pinaka-basic na equipment or usually na ginagamit sa araw-araw na training namin is yung bola. So yung bola po is 2, panlalaki, yung klase niya po MT909 and then pambabae naman po MT908. So kung ako lang po sa dalawang to, yung pambabae is medyo malambot talaga kaysa po sa panlalaki. Lalo na po pag bago yung dalawang bola. And then, proceed tayo sa net po. Yung net natin is para po siyang pang badminton lang din. Pero yung height po ng net na ginagamit sa panlalaki is 5'1", and then sa babae po is 5 flat. And sa court naman po, so kung makikita natin yung court natin, similar po siya sa badminton, no? And kung nakikita natin yung bilog sa gitna, siya po yung service circle na kung saan po nagsiserve yung tekong. And then yung dalawang semicircle naman po, doon po pwesto si spiker na maghahagis sa kay tekong. Sa kabila naman po, doon po pwesto si feeder, may tosser. Abby, ngayon ano naman yung mga skills or moves na ituturo mo sa akin yung dapat ko matutunan para makapaglaro ng sepak takraw? So sa basic skills po, ma'am, isa po yung instep, full instep, knee, tapos ulo. And then sa kanya-kanyang skills naman po na sa positioning po, si feeder is magtutos, and then si tekong is magsiservice, and then si spiker naman is yung papalo, yung magkikil papatay ng bola. Miss Sheila, si Marian Lopez po. Bali, siya po yung isa sa feeder namin. And then, ipapakita niya po yung basic style namin, which is yung instep. Go, Marian. Yan. Okay po. So, Miss Sheila, bali next naman natin na basic style. Yung gagawa ay si Heart Makiling, feeder din po ng women's team. So, start Heart. So, Miss Sheila, bali si Mark Pentes po, isang feeder din po sa men's team. Yung gagawin niya po na basic style is knee kick. Okay, start. Bali, next naman natin na basic style is heading. So, ang gagawa is si Jerry Locinario. Bali, isang spiker po ng national team po. Yan.
natapos po yung execution natin sa basic skills sa tekong. So next natin na mag-execute is yung feeder, which is yun po yung magtotos ng bola para sa spiker para makapalo po. Patuloy na paglago ng Philippine Sepak Takraw Team, di may pagkakaila na marami pang parating na karangalan sa ating bansa mula sa sport na ito. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports.